Punong-puno po ang mga balita ngayong araw. Hirap isa-isahin pero ayan alamin natin mula sa isang constitutional expert ang kanyang opinyon sa mga nangyayari, lalo na dyan sa Kongreso. Makakasama natin via Zoom, Attorney Rene Sarmiento, co-author ng 1987 Constitution at of course, law professor and former commissioner ng COMELEC. Magandang gabi po, Attorney Sarmiento. Magandang gabi po sa mga nakikinig po, nanonood sa Arangkada. Okay, unahin na po natin itong ongoing impeachment clarificatory hearing lang to ha. Pero ang dami na hong naisiwalat, mga to the tune of billions of pesos. Ano po ang inyong reaction dyan? Well, ito po ay sa tingin ko magandang ebidensya po para maabot ang ating tinatawag na probable cause. With all these evidences na isiwalat ngayong hapon, naabot na ba yung legal standard na yan? Yung facts and circumstances that will convince a cautious man na may offense na commit. So, para sa akin, these are good developments for all of us, taong bayan, sa publiko, para po kung sinong managot ay dapat managot. And attorney po, ito gaano ka-importante na dito pa lang sa Kongreso ay nabuksan na yung mga ebidensya bago pa maipasa sa Senate. Kasi dati hindi ito yung nangyari noon sa impeachment complaint kaya last year. Pero ngayon ito, binulat-lat talaga at talagang binubusisi. Gaano ka-importante itong step na ito? Ay, napaka-importante po, ang ginagawa ng ating Committee on Justice. This satisfies po yung mga requirements na inilabas ng ating Korte Suprema. Yung tinatawag na due process of law. Isa sa mga dahilan kung bakit na-reject yung unang impeachment kay VP Sara. So sa tingin ko po ay napakahalaga ng nangyayaring ito para po magkaroon ng pasihan kung dapat i-file ang articles of impeachment sa Senado. At ano po ang inyong masasabi dito sa salaysay ni dating Senator Antonio Trillanes na meron pang tumugma na 18 transactions yung nasa kanya at saka yung sa AMLAC? Well, nakakalula po ang mga isiniwalat ng ating dating senador at ng AMLAC. Ito mga transaction pang ito, hindi lang po million-billion, kundi billion-billion na pwedeng gamitin sana ng ating pamahalaan para sa bayan. So ito po ay, I'm sure, i-consider po ng Committee on Justice when they decide whether or not to recommend for the filing of the articles of impeachment dito po sa Kongreso as a plenary body. At yun nga po, nakita natin kung gaano ka-glaring yung difference nung nakadeclare sa SALN at lumabas dito sa AMLAC report. Di ba? Ano ho yung indikasyon nito? Well, nakalagay po sa ating saligang batas, Article 11, ang pagsusumite ng SALN. It's a system of accountability. Kung malaking discrepancy po na hindi lumalabas sa SALN, ibig sabihin hindi nagsasabi ng totoo, pero maraming transaction pa nangyayari. So ito po ay para sa akin po ay isang mabigat na batayan para po maabot yung legal standard na probable cause kung may culpable violation of the Constitution or betrayal of public trust. Kaya yun nga sir, ang inaano nga din dito, kitang-kita na yung mga evidence and hindi malalagay ba sa kumbaga sa position na yung mga Senate kasi sinasabi na may mga senators pa rin na sumusuporta kay VP Sara na kailangan nilang imulat ang kanilang mata na nandito na yung ebidensya, kailangan mo na kumbaga busisiin din ito. Of course, we respect the stand ng ilang senador na hindi pa nakukumbinse, yan po ang kanilang posisyon. Pero sana po tingnan nila ang mga lumabas na ebidensya ngayong hapon at mga nakaraan kung dapat na talagang i-declare i-convict o hindi ang ating Vice President. So ang ating panalangin, sana buksan ng kanilang kaisipan at makita ang mga ebidensyang ito. Yes, and of course, attorney, hindi lang naman itong impeachment complaint, yung mga issue ngayon. Of course, nandiyan, tinututukan natin sa ICC. Then, of course, nandiyan pa rin yung mga issue na sa flood control. At ito nga, isa sa pinag-uusapan nga yung naging statement ni former Speaker Martin Romualdez. Base sa Constitution natin, sir, ano ba yung nagiging role ng isang House Speaker sa pagbuo ng pambansang budget po? Papasok po yung issue of command responsibility since he is the Speaker of the House at that time.
nung binubuo po ang budget. Ang budget po ay piniprepare ng ating Office of the President, sinusumite sa Kongreso. And of course, you all know that the one at the helm is the Speaker of the House. So tama lang po na for him to face head-on, sino ba talaga ang may makinalaman sa pag-prepare ng budget? Sinasabi ng ating Speaker, wala siyang kinalaman. Dalawa ang tinukoy na pangalan niya. So maganda po na siya ay humarap po sa isang investigasyon, maipaliwanag, and for him to fulfill his statement na head-on, he will confront this case legally. Okay. May karapatan po ba ang isang speaker ng Kamara na mamili kung saan at magkano ilalaan sa mga LGU ang mga proyekto? Well, he can suggest, the Speaker can suggest, no, sa budget discussion and deliberations. Pero kung yan po ay susundin po ng miyembro po ng, like for example, bicameral conference or the Congress as a whole, yan po ay decision po ng mga congressman ng bicameral conference. Pero pwede po magbigay ng suhestyon, mungkahi po ang ating Speaker of the House. Okay, sige po. Naku, maraming salamat, Attorney Rene Sarmiento. Always a pleasure po na ma-interview ko at tuloy-tuloy ho natin tutukan nga yung mga susunod pa na magaganap dito sa impeachment clarificatory hearing. Maraming salamat po, sir. Magandang gabi po. Magandang naman po. Maraming salamat po.